Thank you. Labas na puro badyaw na yan. Okay, salamat. So tara, pasok na daw tayo dito at ito na daw. Paglabas natin pala dito, yun na yung kabahayan ng mga badyaw dito. Abon na po dito mga alon. Katulad anong yung nakaraan ng bagyo po. Puro dito nagiba yung mga bahay lahat po. Wala natitirahan po. Kailan kayo nandito? Simula nung? Nung gera po ng mga Sambuanga, nandito na po kami. Ibig sabihin dati kayo taga Sambuanga? Mismo Sambuanga po. Sambuanga del Sur del Norte? Sambuanga City. Nung hindi pa po ng gera, lagi kami pumunta ng Maynila. Sa tuwing dumarating ang gera, dito na kami tumagal din na kami. Minsan lang kami umuwi kapag may bumisita kami sa ng mga pamilya namin. Ang daming galing saan yan? Hindi, kasi nung maraming ganitong basura, pag dumadating yung bagyo. Nakadalawang bahay na kami nagiba yung mga bahay namin. Wala kami makuha ng kahit isang gamit. Tuwing December, kapag January, ganito po ang sitwasyon namin ng mga susutin namin. Parang Ramadan lang sa amin to. Ah, okay. Ano ba ang religion ninyo? Badyaw. Sa amin din namin. Ibig sabihin ko, Islam? Islam. Badyaw kita mi. Yan ay Islam kita mi. Islam kayo? Oo, iba yung Islam, ibang mga badyaw. Kasi parang yung Islam, yung Muslim? Oo, Muslim. Kayo hindi kayo Muslim? Hindi, badyaw. Pero may Ramadan din kayo? Opo. Ah, okay. Oh, ngayon may natutunan na tayo. Oh, kaway tayo. Kamal. Hello. Magandang hapon po sa mga viewers dito ni Commander sa kanyang YouTube channel. Ngayong araw po ay palis kami, magbi-mission tayo ngayon sa Lucena. Kaso nga lang hindi namin talaga alam pa yung exact location dun sa coastal area na sinasabi. Pero humingi na ako ng tulong sa Facebook page natin, yung mga followers natin dun kung baka alam nila yung area dun. Kasi gusto namin ngayon ma-scout na para na sa ganun bukas pag-schedule, direkta pupunta na lang kami dun. Kaya samahan nyo kami ngayong araw sa mission na to na pag-scout natin. Okay, so naka-ready na kami dito sa sasakyan. Andiyan na kasama ko si Rans TV. Ayan, supportahan nyo yung channel niya. Tsaka yung kababata ko, sasama muna namin ngayon. Total wala pa naman siyang pasok. At ayun, sana maging success tong natin na to, paghahanap natin dun sa coastal area. Inaantay ko pa rin yung mga yung mga comment ng mga viewers natin sa Facebook. Alam ko matutulungan nila tayo kasi imposibleng wala tayong taga-subaybay dyan sa Lucena, kasi ang daming nagme-message sa akin from Lucena na sana mabisita daw yung lugar nila at pagbibigyan natin po yung kanilang kahilingan. At sa abot na makakaya lang naman natin, di ba? At least kahit pa paano makatulong tayo sa kababayan natin doon. At si Commander Iwan muna siya. So kaya sa channel niya ako mag-vlog ngayon. Kasi alam niyo naman yung sitwasyon niya, di ba? Kaya tayo na muna. Mabilisan lang to. Dapat wala sa plano, no, di ba? Dapat kasi pahinga muna sana kami kasi sobrang sakit sa katawan din. Naipon yung pagod nung January 1 hanggang sa biyahe gabi Kaya dapat wala kaming planong lumabas. Pero yun nga, since wala naman kaming ginagawa, samantalahin na namin tong ganda ng panahon. Tingnan nyo yung panahon kung gaano kaganda. Diba? Ang init. Sobrang ganda ng panahon. Kaya wag natin sayangin, baka bukas uulan na naman to. So tara, samahan niyo po kami sa mission na to, sa travel natin ito papuntang Lucena. Okay mga bayan, at habang nasa biyahe kami, may sumagot na dun sa message natin yung tropa natin na si Mr. Ron. At sinabi na nga niya na sa Dalahican, kung di kami nagkakamali, sabi nga niya marami daw talaga doon. At ito yung babiyahin natin. Ayan, sa gilid na talaga siya. Ito yun, nasa gilid na talaga siya ng dagat. So inaabot siya lang naman ng ilang minutes, 41 minutes na babiyahin natin papunta sa Dalahican, Lucena. At maraming salamat sa sumagot ka agad dito sa natin. Napaka-the best mo talaga, bro. Salamat sa iyo. Didiretso na kami, bilisan lang to na biyahe para na sa ganun makabalik agad kami. At least bukas pagpunta namin ni Rans, wala na kami nga hanapin pa at rekta na kami doon sa location. Ang daan natin sa sentro din ng Lucena, Okay, nasa biyahe pa rin kami ngayon at 10 minutes na lang yung natitira. Mararating na natin yung sinasabi na coastal area dito sa Lucena. Yun ay anong tawag? Dahican, tama? Dahican. Dalahican. So yun, Dalahican, at marami naman siyang bypass road kaya medyo mabilis-bilis tayo makakarating. At saka maganda naman yung kalsada. Ito may release tayo dito madadaanan.
release ng tren. Ayan. Tignan nyo yung kalsada, oh, maganda. Parang bagong gawa lang. Okay, so nadating namin tong dulo ng magandang kalsada na dinaanan namin. Kaso nga lang ang problema po mga kabayan, parang sarado yata. Ayan oh, parang dead end yata. So kailangan ni na Rans bumaba para makapagtanong po kung makakalusot ba yung sasakyan natin dito. So yan, putol yung daan. Yan oh, ginagawa yata. Medyo mataas to. Tatanong tayo dito. Boss, saan kaya po yung dumaan papupuntang Dalahican? Hindi po sana eh. Hindi mga kadaan yung walang daan to. Wala na po iba kayang pwede madaanan? Ang layo doon. Saan may paikot na rin pa kayo? Ay, Ano pang gamit nyo? ito po 4 wheels. So yun, iikot pa tayo doon sa kabila. Saan po banda doon? Ang ikot namin. Dire-diretso na lang. Paglabas nyo uli. Kakana naman kayo. Dire-diretso na. Kanan diretso lang. Mismong Lucena po. Oo, mataas. Pag tumbok yun din ay circle na. Circle. Kanan uli. Yun, dire-diretso na uli yun. Ah, sige po. Pabayan. Opo. Kala mo na yun. Dito kami tinuro ng ano ay. Ng Google Map. Kaya nga po. Sige po, salamat po. So yan, babalik tayo dun sa rotonda dun sa papuntang Lucena. Medyo ka may parang may circle dun. Hindi tayo dadaan. Pwede dun din nga sa sentro ng Lucena yun. Okay, napalayo tayo mga bayan. Bali, ang binigay kasi ng mapa, ito yung mahirap sa mapa, kahit na under construction, walang naka-sign. So, dito na sana kami, malapit na sana kami, kinakailangan na naman natin bumalik para umikot doon sa mismong bayan po ng Lucena para doon tayo dumaan. So, mapalayo na naman tayo kasi malayo-layo na ito ng biyahe namin. Pero no choice tayo, bibiyahe tayo, babalik po tayo mga bayan. Tara. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take. Okay, andito na kami mga bayan sa Dalahican. At itong napasok namin na area, medyo talagang crowded na dito ng sobra. Talagang halos hindi na kasya yung 4 wheels dito. Pero ito daw yung papunta doon sa lugar ng mga badyaw dito. Yun sana gusto namin munang tingnan ngayong araw kung ano yung sitwasyon nila doon para malaman natin. Pero dito sa dinadaanan namin walang 4 wheels na dumadaan, parang kami lang yata. Hindi talaga dito pwede mag-mission mga kabayan na nakaganto ka, na naka 4 wheels ka dito. Kasi unang-una kawawa ka sa gasolina kasi nga maraming padjak na dumadaan. So mabagal lang sila. Tapos sikip talaga yung kalsada, sobrang sikip. Halos kasya lang ang dalawang tricycle. Kaya hirap talaga. Ito, malapit na tayo, sabi nila sa dulo daw nito, ando doon daw yung lugar ng mga badyaw. Ano, tama, dulo ba? Dulo ano?
Pero kanina pagpasok pa lang namin marami na kami nakita. At saka nakita namin pagpasok dito sa Dalahican, Lucena, Quezon na to, grabe din po ang buhay. Ang dami, sa bungad pa lang napakadami pong talagang halos sira-sira ang tahanan. Pero hindi naman porke sira ang tahanan ay masasabi nating ano yun, deserve na rin. Kasi meron nga, sabi ko nga dati, may mga sira-sira ang bahay dahil nga tamad silang magtrabaho. Kahit kaya pang kumilos, ayaw nilang ikilos yung mga katawan nila para magtrabaho, di ba? Kaya ganun yung buhay nila. Kasya kaya? Parang di na kasya. Ayan, tinan nyo. Okay, padaanin muna natin sila. Sikip dito. Bumaba na kami ng sasakyan mga kabayan kasi sobrang sikip na talaga ng kalsada dito. At may mga nakita rin kami dito mga bahay dito. Subukan nating puntahan, kamustahin yung buhay nila. At magtatanong-tanong na rin kami kung malapit na ba ito doon sa sinasabi nilang lugar ng mga badyaw. Ito may paparating, magtatanong tayo kay Kuya. Kuya, excuse lang po. Magtatanong sana kami. Saan dito yung sinasabing lugar ng mga badyaw? Saan? Ay, dito po. Yan po. Itong area na to? Ito po sir, ang kanya po sir. Lalakarin na lang ano? Pwede po ah. Okay. Ayan po yung sasakyan niya sir. Oo, dito na lang to. Ay, pwede po. Lakaran nila po. Lakarin na lang namin. Okay, pag ganun, malapit na yun. Malapit na po, malapit na po. Salamat tay, salamat. Okay. At ayun, dito na pala. Pero tingin ko itong nandito sa unahan, baka mga kasamahan din nila o mga kaisa nila. Subukan na rin nating tanongin kasi sayang naman yung pagkakataon, no? Samahan nyo kami na libutin tong area na to para malaman natin. Pero the best talaga dito mga bayan, motor talaga kapag papasok ka dito. Kanina naligaw kami, inikot-ikot kami ng mapa pero at least narating na namin to. Lalakad na kami ngayon, papasukan na natin tong lugar nila. At dito pa lang sa bungad makita nyo, ayan, may mga bahay na dito na maliliit. Tapos siguro to dagat to dito. Dagat kaya, di kaya tayo nagkakamali, dagat ano. Kasi sa mapa itong pinuntahan namin, wala na, hindi na namin to na-search. Pero alam namin na sa mapa ito ay dagat na dito. Magtatanong tayo. Magandang araw po. Opo. Ay, ma'am, magandang araw po. Saan yung sinasabi lugar ng mga badyaw dito? Diretso lang po. Tapos pag diretso po doon yung karabas kayo, puro badyaw na yun doon. Diretso yun namin tundaan na to? Diretso lang yun. Okay, thank you po ha, thank you. Karabas kayo, puro badyaw na yan. Okay, salamat. So tara, pasok na daw tayo dito. At ito na daw. Paglabas natin pala dito, yun na yung kabahayan ng mga badyaw dito. Parang medyo maingay nga. May mga naririnig ako. Ha? Kanina ang the best dito yung mapa ni Rans. Talagang hindi kami niligaw. Talagang tinuro yung tamang daanan. Pinaikot-ikot kami kanina ng mapa ni Rans. Tapos doon din pala yung lalabasan sa dapat na dadaanan namin. Okay, ay oo nga. Bahay na nga nila dito. Baka may mga nag-aalaga siguro sa kanila dito. Baka may community sila dito. Ah, wow, ganda dito ah. Para tayo nasa resort, diba? Hala, ganda dito. Ha? Okay. Ganda. Magtatanong tayo dito kala ate. Gandang hapon po kuya. Magtatanong tayo dito. Ganda dito. Para silang isang compound dito. Ayan oh. Wow. Grabing community dito ng badyaw. Like kagaya ng mga aita na may naghahawak. Sa inyo wala? Nakaintindi kayo ng Tagalog? Pero registrado lang kami dito. Ha? Ano yun? Registrado kami dito. Ano ibig sabihin nun? Nakaboto po kami dito. Ah, registrado kayo dito. Okay, pero hindi kayo hawak ng ano. Opo, mga butante po kami dito. Kasi may ano sila. Kaya po siya marunong magsalita. Okay, sige. Anong kukunin niya? Yung ano, yung Ngipin. O sige, maganda pati yun si ate. May tsura. May ano yan, may mga butante dito, may mag-aaral na po mga bata mag-aaral. Ah, nag-aaral din yung mga bata dito. May elementary. Mga elementary, Mga 7. Pero nakakatanggap kayo ng tulong sa government dito? minsan lang yun. Pag halimbawa, pag may mga bagyo, tinutulungan po kami, binigyan po kami ng minsan mga biyaya. Ganun po. Kasi minsan dito po yung mga
tauhan ng mga kapitan, yung mga tanod po, pinapunta po dito. Pag halimbawa may bagyo, pinapunta po kami dyan sa may school po. Kasi minsan dito mahaba. Pag malakas ng malakas ng po yung bagyo, abon na po dito mga alon. Katulad yung nakaraan ng bagyo po, puro dito nagiba yung mga bahay lahat po. Wala natitirahan po. Yung mga bagyo. Ikaw ate, may asawa ka na? Saan ang asawa mo? Sa taas. Totoo palang magaganda pala talaga mga lahi nyo, no? Magaganda pala talaga lahi nyo. Dito na, may tatanong ako. Franz! Ay, Biboy, halika. Saglit, hawakan mo to. Dito tanong ba dito? Ay, pasensya, madumi na. Okay lang. Pasensya na. Dito, baka masira. Kaya ko yan? Madumi lang ito. Masyado magpabigat. Dito, ilang pamilya kayo dito? Sa tingin nyo ilan? Marami. May higit 100 na pamilya? Mayroon pa yung sa dulo. Uy, lapit-lapit ako. Medyo mahangin, wala kasi tayong microphone nandun sa Okay. So, nabanggit mo sa akin kanina na kailan kayo nandito? Simula nung? Nung gera po ng mga Sambuanga, nandito na po kami. Ibig sabihin dati kayo taga Sambuanga? Mismo Sambuanga po. Sambuanga del Sur, del Norte? Sambuanga City. City? Wow, layo na napadpad nyo. Nung hindi pa po ng gera, lagi kami pumunta ng Maynila. Sa tuwing dumarating ang gera, dito na kami tumagal din na kami. Minsan lang kami umuwi kapag may bumisita kami sa mga pamilya namin. Pero yung ibang pamilya ng mga tao dito nandun pa? Yung iba taga Ulosolo, yung iba Sambuanga. Parang nasa mga iba-iba't lugar kami. Iba-iba? Ibig sabihin nito dati nabanggit naman ni nanay, kukunti pa lang kayo dito dati. Bakit dumami? Hinikayat nyo sila na dito na tumira? Hindi alam talaga nila ito kasi ang kasanan namin ng mga badyaw dagat. Oo, tama naman. Tama naman. Okay, so ibig sabihin pala, mga 2000 yung pagkakatanda mo na lumipat kayo dito? Siguro mga 2003 dito na tayo Kasi kami sa totoo, kami po nasa una dito kasi hindi pa yung 2000 po kami dito tumitira. Kasi yung nakaalam ko, yung nanganganak yung nanay ko 2001. Nanganganak ng nanay ko dito po, namatay yung kapatid ko babae. Dito na yon sa lugar na to? Kasi hindi pa yung mag 2000 po, nandito na po kami. Kasi nandito na po kami, hindi pa yung 2000. Bago naalaman ko, yung 2000 na, yung 2001 nanganganak po yung nanay ko. Bago sila na mga, lumipat po kami dito mga, yun na basta yun, hindi pa yung 2000. So dito na po mga kami. 90s pa siguro. Baka yun. 90s pa, okay. Dito ate, sa lugar nyo na ito, dito lang talagang ibinigay sa inyo ng government dito na talagang pipistuhan na yung bahay ninyo? O kayo ang nag-decide talaga na kami dito? Kami pong nag-decide ng mga bahay namin. Kayo ang nag-desisyon na dito tumira, pero yung government wala sa inyong ibinigay na dito kayo? Meron din binigay sa amin ng mga tulong. Pero hindi, ibig sabihin ko, yung lugar na dito kayo magpatayo ng bahay ninyo, wag dyan sa tabi ng dagat, walang ganon? Wala naman po. Okay, ito yung malungkot kasi siguro, hindi ko alam, baka wala na ring area dito na hawak ng government para ibigay sa kanila. Pero kung ipapalipat naman kayo sa malayo sa dagat, nahihirapan kayo kasi dito kayo sanay. Oo, yun ang kasanan namin kasi sa dagat. Kasi kapag wala naman Pasko, walang December, yung mga asawa namin nagbebendol sila, yung iba nangingisda. Pero may mga babae din dito mangingisda? Hindi. Wala, ang mga lalaki lang. Sa amin mga babae na sa bahay lang nagbabantay ng mga bata. Yan po yung mga lalaki vendors po. Nagpapaaral kami ng mga anak namin. Yun lang, ang obligasyon ng babae sa kagaya ninyo. Kumbaga yun yung tradisyon nyo kapag nakapangasawa na sa bahay lang. Sa bahay lang ang babae, ang lalaki ang kakayod. Yun naman talaga dapat ng tama, di ba? Kahit naman dapat sa lahat ng Pilipino, yun naman talaga dapat. Kumbaga lalaki ang kakayod, ang babae ang mag-asikaso sa bahay, sa kainin ng asawa pag dumating galing trabaho, sa pag-aaral ng mga bata, sila mag-asikaso. Okay. Dito, bakit ang daming galing saan yan? Hindi, kasi nung maraming ganitong basura, pag dumadating yung bagyo. Nakadalawang bahay na kami nagiba yung mga bahay namin, wala kami makuha ng kahit isang gamit.
Kahit anong Pangalawang gawa nyo na ito? Oo. Puro pangalawa na. Puro magigiba ito ng mga bahay. Pangatlo? Oo, pangatlo na. Kita yung tulo naman mo kita mabubusi. Wala kami magawa, wala kami makakuha ng mga bagay ng gamit. Puro na awasaklat. Miskin nga yung mga pawid, wala kaming makuha. Mga materyales, wala kaming makuha. Natangay ng hangin nung bagyong paeng. Yun ang wala kaming nakuha. Okay. So, natuwa ako narating natin itong lugar na to from Bicol. At ewan ko kung papahintulutan nila tayo, pwede nating isa-isahin mga pamilya dito. Kung si Kuya Paul ay merong Katutubo community, baka tayo magkaroon naman tayo ng Badyaw community, di ba? Malay natin kung i-accept nila tayo dito, tatanggapin nila tayo dito ng buong puso sa lugar nila na ito. Sa tulong ng mga tumutulong din sa atin, sponsor, sana tulong-tulong tayo, makatulong sana dito kasi tinan nyo naman yung sitwasyon nila, yung kalagayan nila dito. So ito yung time ng scouting namin talaga na siguro dito talaga kami dinala ni God kasi doon kami pumunta. May nakapagsabi sa amin sa barangay na doon kayo pumunta sa mga Badyaw. So kahit na ang hirap pumasok dito ng sasakyan kasi sobrang sikip. Diba sikip ng daan nyo dito? Parang Squatter lang po kasi yung mga bahay dyan. Parang sabi ko ang hirap pero subukan na rin nating marating kasi wala namang masamang sumubok. Kaya yun, nakakarating kami dito. Pero nagulat ako pagpasok ko, ang ganda pala dito. Hindi naman kahit simple lang yung bahay nila. Kaya simple lang. Pero yung community nila, tingnan nyo naman. Di ba? Parang piyesta. Ganito araw-araw dito? Araw-araw kasi ganyan? kapag ganito, pag tuwing December, kapag January, ganito po ang sitwasyon namin ng mga susutin namin. Parang Ramadan lang sa amin to. Okay. Ano ba ang religion ninyo? Badyaw. Yung sa amin din namin. Ibig sabihin ko, Islam? Islam. Badyaw kita mi. Yan ay Islam kita mi. Islam kayo? Oo, iba yung Islam, ibang mga Badyaw. Kasi parang yung Islam, yung Muslim? Oo, Muslim. Kayo hindi kayo Muslim? Hindi, Badyaw. Pero may Ramadan din kayo? Opo. Okay. Ngayon may natutunan na tayo. Hindi lang sa Muslim, kala ko kasi sa Muslim lang kasi ako nagtrabaho ako sa Middle East, sa Kuwait. Akala ko sa sa mga Arabo lang may Ramadan. Pati pala sa mga Badyaw meron din. So kayo, fasting kayo? Nagka-fasting din kayo? Walang ganun? Basta kumbaga yung tinatawag nyo Ramadan, yan ganito kasiyahan. Kasi lalo na pag dumarating. Kasi dito, pag yung pumasok na yung panahon yung December, di ba pag December, doon po yung mga Badyaw dito, dadayo po sa Manila, basta sa lugar, basta sa loob ng lugar ng Manila, alimbawa sa Taytay Rizal, sa Montalban, doon sila dadayo lahat. Alimbawa, Mamalimos, katulad ko sa Manila, naglilimos po kami. Pagtapin na yung December, halimbawa January, uwi na dito lahat dito pa uwi sa Lucena. Kasi taga Lucena to yung mga Badyaw, taga sa Lucena dito po lahat yan. Kasi yung mga iba butante, yung mga iba hindi butante. Okay. Parang hirap ng... Okay, may butante, may hindi. Oo, may butante, may hindi po. Ang mga bayan, lalo ako na-excite. Sabi ko nga kanina habang nagbabiyahe kami ni Rans, sabi ko parang lalo ako na-excite na tumulong dito sa Lucena. Lalo't nakarating ako dito na first time ko lang makasama ang mga gantong lahi nila. Kasi usually sa Batangas City, nakakakita kami niyan sa mga jeep, sumasakay yung mga bata, tumutugtog sila, humihingi sila ng konting pangkain nila, ganun. Pero yung makasama na ganito, hindi ngayon lang talaga. Kaya ang sarap sa pakiramdam pala. Dami, grabing tao, Pesta. Sa amin, pesta na to pag ganito karami. Tapos nagsusuot kayo ng magagandang ganyan. Ba't si nanay hindi ka nagsuot? Kasi wala po sa amin. Walang pera, walang pambili. Sa totoo, wala po sa amin. Kahit walang pambili, Wala po kaming pera. Kasi may pera po, namamasko kami doon. Lalo na namatayan pa sila. Kasi namamasko po kami. Yung pera namasko lahat yung binibigay tulong po sa amin. Halimbawa yung nagyakit ng mga jeep. Mga kami tulong. Nakaipon po kami 27,000. Pag 27,000 po nakaipon po kami po magkakapatid. Yung pamilya ko, mga asawa ko, mga anak ko, nakaipon po kami 27. Pagbayad namin sa utang, nanghiram po kami sa kapwa namin yung mga silver. Hiram namin kasi yung problema namin, nagkakasakit yung tatay ko. Nawala na yung tatay ko po. Namatay yung tatay ko po. Na yung pera na hingin namin na to, pangbayad sa amin. Pangbayad lang sa inutang. Wala po sa gastos sa mga tatay nila. Wala.
Ito na lang, may tanong na lang ako bago kami, kasi kung okay sa inyo, babalik kami dito bukas. Tapos, kumbaga, isa-isahin muna namin yung pamilya. Titingnan namin kung sino pwede namin unahin na matulungan, ano? Okay, ganito na lang, last na tanong. Ikaw, yung asawa mo, di ba, nandyan? Kumusta yung kita ninyo? Minsan, okay lang naman sa kita namin kasi nung kararating namin nung kahapon, galing po kami ng Montalban, Rizal. Doon po kami namamas ko, pati naasawa ko, pati mga anak ko. Okay, pero dito talaga kayo, no? Dito. Yung normal na araw na nangingisda ba asawa mo? Hindi, nagtitinda siya vendor. Vendor? Okay, kumusta ang kita? Okay naman, makakaraos naman sa akin, nakita niya kasi nakamotor sa parang rider siya. Okay, nakakaraos naman. Kumbaga, may sumusobra ba? May naitatabi? Minsan may naitatago rin ako. Ikaw kasi may diskarte nun, di ba? Ako kasi ay umahawak ng pera, pangatlo kong anak na to. Okay, diskarte mo kasi yan. Sige, ngayon, okay ba sa inyo na? Pupunta kami dito bukas. Okay lang. Okay ba? Okay lang kasama. Okay, sige. Bukas, babalik tayo dito ng umagang-umaga. Sana magtagal tayo dito na makatulong sa community nila dito. At hindi ko alam kung pwede kasi tayo lumibot. Medyo nakakaya kasi ang daming tao kasi. Pero nakita ko masasaya naman sila. Kaya pala kanina pagpasok namin dito may mga kabataan na nakabihis talaga sila. Galing kasi sila sa SM. Sa SM? Namamasyal yung mga Namasyal. Okay. Ito ng SM. Okay. Katulad ng bangka ng kapatid ko, wala na pong panggawa. Wala po yung kasi wala na po kami ng pera. Sila, dito. Yung tatay, buhay pa yung tatay na dito. Kahit yung taong pumasok dito, yung tatay niya. Yung respeto yung tatay niya. Namatay na lang siya. Mga magtatatlong buwan pa yung tatay ko. Na namatay? Ito 3 buwan na. Wait, okay lang ba? Ikot ako dito? Okay lang ba? Okay lang ba? Walang problema? Okay lang. Walang magagalit? Okay, sige. Hiramin ko muna yung microphone natin, ha? Dito, pagbalik ito, tatay niya yun. Okay, sige po, sige po. Kasi wala yung tatay niya, yung respeto namin. Sige. Tapos tingnan nyo yung ilalim ng mga bahay nila, oh. Mga kawakawayan. Diba? Hi guys! Kaway ka, kaway, dali. Ingat pa! Okay, ikot lang tayo dito pero may mga nagiinuman kasi. Pero, ito, si nanay, oh. Si nanay. May mga naglalaro doon. Pasok tayo, pasok. Oh. Dito may mga maayos naman na bahay. May mga magaganda din naman. Ayun, importante. Kasi namatayan. May paniniwala sila dito na kung sino namatayan. Yun yung unang-unang kailangan ng tulong. Medyo may mga nagkakasiyahan, nagiinuman kasi nga may okasyon. 3 bagyo na. Tatlo. Naging ito. Gandang hapon po. Madami talaga din dito sa kanilang alam niyo yung mga may itsura talaga na mga badyaw. Ito bahay daw ni Kuya, pinapakita ni Kuya bahay niya. Ito ang bahay namin. Ito po ang bahay namin. Ito ang bahay niyo. Yun, unang nag-iba dala, nakatak na po. Tapos, pangatlong sira na. Oo, pangatlong sira na po. Tapos ito, yung pinagawa. Yung sarili, pamasko namin po yun. Pamasko namin. Yun ang pinapagawa niyo? Oo, yung pinagawa namin mga ito lang mura lang yan kasi mahirap pa. May mga yero wala kang pambili po. Wow, naman. Ito lang yung, ito ang sanay namin sa amin at saka ito ang sanay namin po. Yun ang sanay namin. Tapos may pa, hindi pwedeng gawin ng kasi bawal. Gawa ng dagat. Ay, tsaka bawal? Pag may dagat. Kaya kailangan mataas. Opo. Kasi maalon. Yung sabi ko sa pasensya po kayo. Ito ang paborito namin ng bahay ganito. Paborito namin po. Paborito namin.
Okay. Hindi mainit po. Paborito nyo. Oo, hindi mainit. Tingnan nyo. Kaya yung mga nagrereklamo na dyan na mga naka ano na kayo, naka hardiflex na kayo, naka ganyan na kayo ng bahay, nagrereklamo pa kayo. Sila, masaya na nga sila sa pawid lang una dingding nila, di ba? Madaling ayusin ito. Tapos yan, tinutusok mga ano, yung pantali, yun mga ano yun. Panali, basta panali, straw. Yun. Straw panali. Tapos, para, kasi bawal sa amin, mga yero, bawal sa amin. Bawal. Kumbaga sanay talaga kayo na ganito. Para kung nakarating sa tribo ng ano. Okay. Sige tay, ganito tay. Bukas babalik kami dito. Kasi po, maraming salamat po. Okay, para mag-isa-isa kami ng mga bahay dito na pwede nating matulungan sa abot na makakaya namin ha. Maraming salamat po. Sa abot na makakaya na gagawin namin yung kaya namin. Maraming salamat po. Okay, sige tay. Ngayon, pwede pa ba akong mag-ikot-ikot dito? Pwede mag-ikot po. Okay, tara. Sige tay ha, salamat ha. Okay, hi. Shout out sa inyo, kuya. Ang ganda dito. Hi guys, nandito kami nagsasaing mga kanin. Hey guys, welcome to my life. Kaway tayo. Kamay. Hello guys. Dito kami nag-MP. Sige. Tara. Pagtunan nyo. Saya dito. Kahit ganito lang yung buhay nila. Masaya. Diba? Samantalang sa ibang lugar na napupuntahan namin, hindi ganito. Pero dito, nakikita ko yung saya nila ng mga tao dito. Gandang araw ho. Bukas po kaya, ganito pa din sila karami? Ganito pa din po. Ganito pa din? Oh. Okay, sana... Ha? Sige po, ikot lang po kami. Salamat po. May mga sa nakita ko dito, alam nyo, totoo talaga yung mga nakikita ko na yung mga badyaw. Madami sa kanila may itsura, mga palalaki, mga pababae, talagang maraming sa kanila. Sa totoo lang, yung mga balat nila, yung mga skin nila, kung hindi lang siguro sila sanay sa dagat o laging nasa bilaran, baka mapuputi pa sila sa amin. Kaya nga lang, sanay sila sa gantong buhay, tapos sanay sila na ganito, yung lifestyle nila na nasa arawan, ganyan, humihingi nga sila ng konting tulong, di ba? Kaya sana makatulong tayo dito kasi hindi pa ako nakakita din ng mga charity vlogger na pumasok sa isang community ng gantong mga badyaw. Kaya sana sa lahat ng mga viewers ni Commander, sa mga viewers ko, sana tulungan nyo kami na makatulong tayo dito sa lugar na ito kasi kumbaga para nakita ko din na mabait din naman yung mga tao, mga badyaw, marunong silang tumanggap ng bisita, na mag-appreciate ng kanina nga lang gusto nilang patulungan din si nanay na namatayan, tuwan-tuwa na kagad sila kahit hindi sila yung tutulungan. Imagine nyo, hindi sila ibang tao na basta't kalahi nila, masaya sila, di ba? So yun, ito yung community ng badyaw, at masaya ako na nakilala ko yung ilang mga tao dito. Muli, abangan nyo yung mga magiging vlog natin dito. Isa-isahin natin itong pamilya na ito para sa ganun kahit paano makatulong tayo sa kanila. Yun. So ngayon, lalabas muna tayo dito at para na sa ganun ay mapaghandaan natin yung pagpunta natin dito bukas. Okay, bibiyahin na ulit tayo. Labas muna tayo. Okay, so yun, palabas na po kami. At nakakatuwa lang talaga ditong bumisita sa lugar nila na hindi ko nga talaga alam na may mga ganito sa lugar dito sa atin, hindi sa Mindoro, na yung talagang isang community talaga ng mga badyaw. Kasi di ba tayo nakikita naman natin sa Batangas, mailan-ilan lang sila doon na talagang sumasakay lang ng jeep, ganyan. Sila parang yun yung ibig sabihin nila. Dito sila lahat pero may mga kanya-kanya silang destinasyon. Pagkatapos daw ng December, talagang may may araw sila na sama-sama katulad. Tapos yun nga yung kagaya nga niyan, may kanya-kanya silang pinupuntahan na lugar. Kaya siguro may mga badyaw sa Batangas, pero yung iba dun siguro taga rito din. Kasi sabi nga nila dito talaga sila lahat ay. Yung kausap natin si ate kanina,
Kararating lang din nila, galing silang ano. Oo, kasi nga doon naman daw sila nang hingi ng tuod ng ano. Galing sila Montalban. Ng Montalban, nang hingi sila din doon ng mga pamasko, ganyan. So, oo. Kaya nga sabi ko, ang gandang saya lang na ano. Kaya sabi ko, ang ganda lang na ano, na makatulong din tayo dito. Sana i-bless tayo ni God para makatulong tayo sa kanila. Okay, pabalik na kami mga kababayan at tinatawag ko na sana ito kay Commander para ibalita sa kanya itong nakita natin na community doon, kasi nga lang naka-live yata siya sa Facebook page niya. At sabi ko nga gusto ko din sanang i-upload to sa channel ko para makita din ng mga kababayan natin, ng viewers ko, na kung ano itong napasok natin na community na ito. Pero sabihin ko muna kay Commander kung ano. Wait lang, kanan kaliwa? Wala pa tayong ways. Kanina? Ha? Tanong tayo? Wait lang, medyo naliligaw kami yata. Ha? Sa ano mo? Sa ways, sorry. Sa waist mo. Sakit na tayo. Sige, wait lang. Dito muna tayo, tatabi muna tayo. Ha? Ay, hindi, dito tayo galing. Ay. Diretso nga dyan. Oo, dito. Nagtawid tayo ng ano. Okay. So, kanina kasi naligaw na kami. Nung papunta pa lang dito, naligaw na kami. Kasi nga, yun, nasabi ko kanina na yung, alam naman natin yan, karamihan na yung mga apps, like Google Map, minsan talaga, ipapasulit nila sa'yo yung paggamit mo ng apps. Paikutin ka nila ng paikutin, kahit na isa lang naman yung lalabasan. Kagaya nangyari sa amin kanina, ganun na ganun. Pinaikot kami ng pinaikot, tapos yung dapat na nandun na sa harap namin, nandadaanan namin, doon din naman kami dinala. Pinaikot lang kami sa looban. Pero ayun, kaya pa nung una, putol pala yung tulay doon, walang naka-indicate na putol. So talagang kailangan alam mo yung lugar. Kaya nga sabi ko, hindi namin sasayangin yung oras ngayon na malaman namin yung pupuntahan namin, di ba? Okay, tumatawag niya si Commander yan? Yan ako. Tumatawag? Tumatawag niya si Commander, okay, sasagutin lang natin.